Yung karamihan tanong ng bawat Pilipino, wala ka na bang karapatang mag-travel kung ikaw ay walang sapat na pera? Or sabihin natin wala kang pera, porque ba wala kaming pera, may konti kaming panggastos, hindi kami mayaman, o siguro mas mainam na tanong, kung hindi ka naman mayaman, sa tingin mo meron ka namang konting magagastos kung saan ka mapupunta, bakit ka ino-upload ng immigration officer? Sa atin, sa Pilipinas, kaya yung tanong, pagka ba walang pera, wala nang karapatang mag-travel international. Ang sagot dyan, a big no. Kasi ako may kilala ako standby dito sa amin sa kanto. Laging nakahubad, laging lasing, nasa kanto, naninigarilyo, walang trabaho. As sabihin natin walang silbi sa lipunan, pero lagi sa Japan. Bakit yun? Walang pera. Nakakapag-travel. Kaya yung tanong na, bakit pagka ba walang pera, hindi na pwede mag-travel? Ang sagot, pwede. Nasa ano yan nasa ginagarantiya ng ating 1987 Constitution. Article 3, Section 6 ng 1987 Constitution. Bawat Pilipino may karapatang mag-travel. Ang tanong, kung wala kang pera, pero may karapatan ka mag-travel, makakapagbiyahe ka ba? Of course, hindi. Di ba? Kasi sabi nga, kung wala kang pera, baka ni sa Boracay, hindi mo kayang pumunta Di ba? Tapos lalabas ka pa ng Pilipinas. Definitely, i-upload ka. Ang tanong, paano mo magagamit yung karapatan mo bilang Pilipino na makapag-travel kahit walang pera? Yun ay sa pamamagitan ng pagkuha ng sponsor. Halimbawa, meron kang magulang na nasa ibang bansa, in-sponsoran ka, or dito sa atin, yung sinasabi nila, mayaman ng parents ko, marami kong pera, tumama ako sa loto, pero wala kang trabaho, di ba? So may pera ka na nun, tumama ka sa loto. Yun, kinakailangan yung dokumentado. Yung walang pera, katulad ng sinasabi ko sa inyo, na standby sa kanto, pero travel ng travel, papuntang Japan. Yung kapatid nun nakatira sa Japan. Yung kapatid nun ang nag-i-sponsor sa kanya, papuntang Japan. Lahat ng gastusin niya, including airlines, everything, pagkain, everything, sagot ng kapatid niya. At yun ay may katumbas na mga dokumento na hindi po pwedeng kwento lang, kailangan dokumentado. Kaya yung tanong na, tinatanggalan ba ng karapatan ang bawat Pilipino na makapag-travel dahil walang pera? Ang sagot, no. Hindi. Dahil kahit kailan, dala-dala mo yung karapatan mo bilang Pilipino na pwedeng mag-travel kahit saang lugar mo gustong pumunta, kahit saang bansa mo gustong pumunta, or kahit saang panig ng mundo mo gustong pumunta, po pwede yun. But, of course, may mga exemption doon, like yung may kaugnayan sa national security, sa iyong safety, at sa public health. Kung ikaw ay pupunta doon sa isang lugar na katulad nung nagkaroon ng pandemic and then babalik ka ng Pilipinas, so definitely hindi ka papayagang pumunta doon. Katulad ngayon, gera, may mga lugar na gera like Israel, I'm not really sure kung nakaban na ba ang Israel, pero definitely mahigpit sila dyan. Kaya lagi kang may karapatan na magbiyahe. Kaya lang, kailangan may pera ka nga. Kasi pag wala kang pera, Boracay lang, wala kang karapatang magbiyahe. Kaya dapat ang tamang tanong doon, may kapasidad ba na magbiyahe? May kapasidad ba financially yung isang Pilipino na gustong mag-tour? Kung wala, definitely, hindi ka dapat bumiyahe. Wala kang panggastos, baka wala kang pambiling ticket. Ganon kasimple yun.